Mabigat na trapiko naman ang naging agahan ng mga motoristang dumadaan sa EDSA. Nagdaasan kasi ang mga rallyista at humarang sa gitna ng kalsada. At live mula sa EDSA White Plains, may express report si Brian Castillo. Brian, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Ano ba ang panawagan ng mga nagrarally dyan? Nikki, nabalot nga ng tensyon yung sinasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa mga EDSA People Power Monument sa mga EDSA White Plains. Yan ay makaraan nga paurungin sila o paurungin ng mga pulis, yung mga rallyista at maging yung mga bus na iniharang nila sa kalsada na nagdulot ng matinding trapiko dito sa northbound lane ng EDSA. Nagkatulakan ang magkabilang panig na nasa bayan pa ng sigawan. Tumindi ang girian ng subukan ng mga pulis na paatrasin ng bus na hinambalang sa kalsada. Sa kabila ng pagpupiglas sa mga rallyista, nagawang map atras ang bus at nabuksan ang EDSA bus carousel para sa mga motorista. Sa gitna naman ng nangyaring tensyon, inaresto ang ilang rallyista na humarang at nakipagtulukan sa mga pulis. Itinanggi naman ng mga inaresto na may ginawa silang masama o nanakit ng sino man. Nikki, nagsimula ang rally dito kanina pang alas 4 ng madaling araw. Sa pinakahuling tala ng NCRPO, tinatayang nasa 9,000 na ang dumagsa dito sa maya EDSA People Power Monument. Aminado silang ikinagulat nila ang biglaang pagkilos ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kanina tinanong natin yung ilan sa mga rallyista kung ano ba yung ipinaglalaban nila. Ang sagot nila sa atin, ito ay para sa bayan. Nikki, apektado rin pa rin yung southbound lane ng EDSA dahil meron na rin mga rallyista doon at meron na rin mga nakahambalang na mga sasakyan. Nikki. Brian, pero ano pa bang ginagawang aksyon ng mga otoridad? Kasi marami tayong kababayan na apektado nitong matinding traffic, hindi makapasok sa opisina, sa paaralan. Maka nga dyan, Nikki, talagang sobrang matinding akala yung binulot nitong nangyaring rally. At sabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, patuloy ang pagitaw nila ng mga sasakyan na nakakambalang dito sa EDSA. Yung EDSA bus carousel naman, binuksan din pansamantala para sa mga private vehicles para umusad ang trapiko. Pakinggan natin ang pahayag ni GM Torres sa programang Ted Filon at DJ Chat na kanina. Kasi ito yung nakaka-apekto sa hindi lang sa mga taong nandyan sa EDSA, kundi sa buong bansa yan. Dahil ekonomiya ang tatamaan natin dyan. May nagtatrabaho po at hindi po pwede namang magsara ang gobyerno at hindi magsasara ang mga business dahil may nagpo-protesta sa EDSA. Nikki, sabi naman ng Malacanang nakamonitor si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayaring rally dito sa EDSA. Hindi na raw dumalo si PBBM sa isang pagtitipon ngayong araw para bantayan yung sitwasyon. Inaalam daw ni Pangulong Marcos ang kalagayan ng mga naipit sa traffic at naantala ang pagtatrabaho dahil sa rally. Dagdag ng palasyo, nakamonitor din ang Pangulo sa pagbabantay ng pulisya sa lugar. Nikki. Pero Brian, meron bang pahayag ang Iglesia ni Cristo ukol nga dito sa nangyayaring rally? Nikki, sa isang pahayag sinabi ng Iglesia ni Cristo na pagpapahayag nila ito ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Kahapon sinabi niya Ombudsman na kakasuhan nila ng plunder si Marcoleta dahil sa hindi dineklarang campaign funds. Sabi ng INC, tutuloy ito sa umunay pagbaluktot ng batas, lalo na lang kung ang layunin ito ay ang pagtakpan ang katotohanan. Binigyan din ito ang malaking papel daw ni Marcoleta sa pag-iimbestiga sa flood control scandal noong siya pa ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Nikki. Okay, yan ang Express Report ni Brian Castillo live mula sa EDSA White Plains. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.